Hello, no? So, ngayon, no, gusto kong malaman nyo, no, na malaki talaga ang pagkakaiba ng panahon noon sa panahon ngayon. Sa panahon noon, mababasa natin sa Biblia, mga tao doon ay laging nag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon. Sinasaliksik nila yung mga salita ng Panginoon dahil alam nila na dito sa mundong ito, dayuhan lamang sila at hindi mananatili habang buhay. Kaya sinasaliksik nila at sinusunod nila bawat salita ng Panginoon na nakasulat dito sa Biblia. Kasi alam nila na ang buhay na walang hanggan ay nandito sa salita ng Panginoon. Depende sa kung paano mo sinusunod ang salita ng Diyos. Pero ngayon, instead na ang isang tao ay saliksikin or mag-aral or basahin at pag-aralan mismo or scrutinize mismo yung salita ng Panginoon, yung mga tao ngayon, mas pinipili nila na matutuhan yung mga bawat bagay sa mundong ito. Pinupokus nila ang bawat bagay sa mundong ito. Ito yung kumbaga pinupokus sila ng todo. Kung yung iba naman is sumisikat dahil nga gumagraduate sila ganito, mga matandaan na gumagraduate sila na ganito, pinupuri sila ng bawat tao. Alam nyo ba kung bakit ganito ang nangyayari? Na lumalabas sila sa media at pinupuri ng bawat tao. That's the power of Satan. Bakit? Halimbawa, may isang senior citizen gumraduate ng college. Sabihin na natin, nasa 65, sabihin na natin 60 plus na lang, gumagraduate siya ng high school, tapos lumabas siya sa TV, sa mga news, sa mga vlogger o sa bawat tao, bawat ano man yung mga news na yan. That's the power of Satan. Pinapasikat ni Satanas or pinapikilala ni Satanas itong taong ito sa pamamagitan ng social media at sa mga TV para i-encourage din yung iba ring mga tao na matanda na katulad niya na mag-aaral sa mga bagay ng mundong ito na kahit na alam naman natin na hindi talaga yan magbubunga ng buhay na walang hanggan. Alam ni Satanas kung bakit niya ginagawa ito. Papasakatin niya yung mga tao ito para encourage sa mga tao, mag-aral kayo. Yan ang dahilan kung bakit ang bawat tao napapalayo sa Panginoon. Instead na ang salita ng Diyos yung nakapokus na sila doon sa mga bagay sa mundong ito. Yung mga isipan din ng kanilang mga anak or apo, sige tayo, mag-aral kayo na ganito. Instead na i-encourage nila patungkol sa salita ng Panginoon. Yan ang mangyayari sa mundong ito kung paano nila talikuran ang Diyos at ipapalit nila ang mga bagay sa mundong ito. Kung paano nila talikuran ang salita ng Diyos upang ipapalit nila ang makamundong mga pag-aaral na hindi naman talaga nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya yan kung paano nila itinakwil ang Panginoon dahil lamang sa katiting na salapi or kasikatan. Hindi nyo alam na every time na sumikat kayo, hindi nyo alam ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, kawawa kayo sa kawawa kayo sa oras na ang mga tao ay magpupuri sa inyo. Kawawa kayo. Noong unang panahon, kahit dito sa Revelation, mga anghel mismo sinabi, sayo lamang ang mga papuri, Panginoon. Pinupuri nila ang Diyos. Mga papuri, kaharian, kaluwalhatian, lahat inaalay nila doon sa Panginoon, hindi sa kanilang sarili, kahit sila ay mga anghel. Ikaw pa kaya na tao na tumatanggap ng mga bawat papuri sa bawat tao sa mundong ito? Ano mangyayari sa iyo? Sinasadyos mo yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, marahil ngayon tatawanan nyo ito sinasabi ko. Ibabas nyo ito o magsalita kayo ng mga masama against nito. Pagdating ng araw, mananaig ito, maniwala ka sa akin, matutupad itong sinasabi ko. Mangyayari itong sinasabi ko pagdating ng araw. Kasi ang kasulatan, sinabi dito ng ating Panginoon, ang bato na itinakwil or itinatapon or itinakwil ng mga panday ay nagiging pinaka-importanting bato sa lahat. Yan ang ating Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos mismo din. Dahil lamang sa mga kasikatan, pera, ganito, gusto natin matanggap ka, itatakwil mo yung Panginoon. Pagdating ng araw, gusto ko malaman nyo na lahat tayo dito sa mundong ito naglalakad
Naglalakad tayo patungo sa kamatayan. Whether you like it or not, haharap ka sa Panginoon. Mamamatay ka sa mundong ito at haharap ka sa Diyos. Anong mangyayari sa iyo kung ang Diyos wala sa puso mo habang nabubuhay ka? Kasi iba yung pinapahari mo dito sa puso mo noong ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito. Anong mangyayari sa iyo after death? Kaya iyan ang gusto kong malaman ninyo, na dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Huwag kayong magpapalinlang sa bawat mundong ito. Huwag kayong mainggit sa mga kayamanan na tatanggap ng mga tao na yan, yung mayaman. Huwag kayong mainggit niyan. Magsikap lamang kayo, kasi ang sabi ng ating Panginoon, naghahangad ka ba sa mga bagay na ito? Huwag na. Huwag na. Yan yung sabi ng ating Panginoon doon kay Barok, doon sa sulat ni Jeremiah. Naghahangad ka sa mga bagay na ito, na ganito, huwag na, kasi wawasakin ko to pagdating ng araw. Oo, totoo. Mawawasak ang mundong ito pagdating ng araw. Pagkamatay mo, mawawasak ka rin. Dito sa mundong ito, mamamatay ka. Paano na yung kayamanan mo? Sinong ano doon? Wala. Kaya useless ang mga bagay sa mundong ito. Ang sa atin lang dito, according dito sa mga nakasulat sa Ecclesiastes, may makain tayo at may mainom at may maisuot, na hindi ka nagugutom, suportahan mo yung pamilya mo o ano man yun. Focus Christ, yan ang nakasulat dito. Ituon lagi natin yung mata natin doon sa ating Panginoong Kristo, kasi siya lamang ang sandalan, siya lamang ang sandigan patungo sa kaluwalhatian ng ating Ama. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos, sa kaluwalhatian, kaligtasan at sa buhay na walang hanggan, kasi Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christ is the life and the resurrection, the way, the life and the truth, the door. Wala nang iba. Di ang ating Panginoong Kristo. Tapos ipagpalit mo sa mga bagay sa mundong ito para lamang matutunan mo ito mga paano ito, mga sikreto sa mga bagay na ito, ganito. Wala ka. Matatalo ka pagdating ng araw. Kaya kayo man yung mga senior citizen na gusto nyo mag-aral kasi gusto ko makapagtapos ng ganito, wag na. Wag na. It's a waste of time. Time is running out. Paubos na yung oras mo. Paubos na yung oras natin. I-focus mo yung salita ng Panginoon. I-focus mo ang Diyos. Iyan yung pinaka-goal mo talaga. Dapat pag-aralan mo. Yung pag-aaralan mo doon sa paralan na walang kakwenta-kwenta. Dito mo na lang ituon doon sa mga sulat sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Pagdating ng araw, ikaw pa yung aani. Kung ikaw ay susunod sa mga nakasulat dito, sa mga lagda na nakasulat dito sa Biblia, sa mga utos o salita ng Diyos dito sa Biblia, sa nakasulat dito sa Biblia, na wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating Panginoong Kristo. Kasi without Christ, without Jesus Christ, we are nothing and we are useless. We are useless. Sinasabi dito sa Biblia, yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tawag ng Diyos sa kanila, wala silang kwenta. O walang kwenta is useless. Useless sila. So dito din sa mundong ito, pag itinakwil natin ang ating Panginoong Kristo at pinupokus natin ang bawat mundo, bawat bagay sa mundong ito, at wala na ang Diyos dito sa puso natin, tayo ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. We are useless in front of Him. Wala tayong kwenta pagdating ng araw. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ng ating Panginoong Kristo, pag ang asin ay nawawala ng alat, itatapon na lamang yan at tapak-tapakan. Dahil wala na yung kwenta pag ang asin nawawala ng alat. Kung tayo ay nawawala ng alat, nawawala na yung Panginoon dito sa ating puso at lagi na lamang nakatumbok sa mga bagay na ito, wala tayong pagkakaiba sa asin na nawawala na ng alat. Yan ang mangyayari sa atin. Tingnan mo, pag ang asin mawawala ng alat, ano pag silbi niyan? Itatapon mo yan. Useless na yan eh. So ganyan ang mangyayari sa atin. Yan ang mga salita ng ating Panginoon na dapat nating sundin at paniwalaan at pakinggan. Pagdating ng araw, magbubunga ang bawat pagsisikap ng isang tao na sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, dahil matatanggap nila kung ano man yung pinapangako ng ating Panginoong Kristo noong dito pa siya sa mundong ito, na nakasulat dito sa Biblia yung mga pangako niya sa mga bawat tao na sumusunod sa kanya, sumasampalataya sa kanya, ay makakamit ng buhay na walang hanggan sa piling niya mismo, sa kanyang kaharian sa langit pagdating ng araw. Pero kaparusahan at kamatayan ang patutunguhan sa bawat tao na hindi tumatanggap
na hindi tumatanggap o sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo dito sa mundong ito. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang hindi tumatanggap sa akin ay hindi tumatanggap sa Ama. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa Ama. Ang sumasampalataya sa akin ay sumasampalataya din sa Ama. Yan ang sabi ng ating Panginoong Kristo. At ang bawat tao na sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Panginoong Kristo dito sa mundong ito. Kaya tapos ipagpalit mo dyan sa mga bagay na yan sa mga mundong ito na hindi mo alam kung ano mangyayari sa pagdating ng araw. Pero kahit sino na bawat mga tao na mga Kristiyano or banal is alam kung ano yung patutunguhan ng bawat tao na lumalayo sa Panginoon. Gusto kong malaman nyo pagdating ng araw, malalaman nyo ang pagkakaiba ng bawat tao na sumasampalataya sa Diyos at sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Yan ang pagkakaiba na sinasabi ng ating Diyos dito sa sulat na Maalakayas. Hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless you.